Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Sa katawahan ni mga pobre, ito si Kuya Adel, muli nagbabalik. Bibigyan lang natin ang konting linaw itong mga finishing natin ngayon. Dito tayo nakapokus ngayon sa Land Cruiser kulay blue kay Sir Marlon. Mamayang konti, pupunta tayo din sa bandang likod, ipapakita natin isa-isa para i-update natin at medyo naiinip na ibang mga customer natin. Kasi talagang makuting-tingan ko ang finishing. Ito, Mr. Marlon. Okay. Ayan, nakakadalawang beses na kami maglinis ng makina. Ayan. Kasi pipinturahan na siya, kailangan malinis-malinis. Ayan, no? Ayan. Ayan ang paglilinis ng makina. Dalawang beses na kaming nagdi-degreaser. Ito ang tatak ng degreaser na ginagamit namin. Ayan, medyo madumi pa yung siding. Ayan, kasi panay ang ulan. Sayang ang pagod pagka inaraw-araw. Ito ang ginagamit namin, panlinis ng makina. Ayan, effective ito. Magandang gamitin, marami na kaming nasubukan. Kaso palpak yung iba. Sayang lang, ayaw matanggal ang dumi. Ayan, yan ang ebidensya kung gaano kagandang gamitin yung degreaser na yan. Tanggal ang langis. Ayan. Ayan, ginamit pa namin sa kwanyan, sa diesel. Ayan. Maganda rito, bago spray ng pintura, pinakamaganda niyan, total, wala na yung mga langis, gasolina, pantuyo. Maganda kasi may gasolina, pantuyo. Ayan, okay na to. Ito hanggang Sabado, tapos na namin to. Meron lang konting mga natitirang trabaho na nasisilip ang gawin. Yun ang ating ginagalaw. Ayan, linis na yan, no? Injection pump, oh. Tanggal lahat ng dumi. Okay. Okay, sige. Sige, basta't may kailangan. Ito. Okay. Ayan, mga kapitbahay namin yan. Pagka may mga konting problema, dito nalapit. Ito, ang loob, marumi. Kasalukuyang nililinis. Oh, maganda yung pagkakalagay ng mating natin. Ayan. Yan ang ginagamit sa mga van na bumibiyahe. Ganito ginawang diskarte ng ating upholstery. Ayan, binalutan, no? Tapos nilagyan ng... Kaya yung dumi, hindi pagpunta sa ilalim. Nandun lang siya sa ibabaw. Gawa ng plastic ito, eh. Makapal tong plastic na to. Ayan. Okay na, oh. Ganda pagkakatahe. Ayan, okay. Bali, yung mating na yan, palalagan din natin ito. Ito, tapos ng upholsteryhan. Ito si Bumble Jeep. Tapos ng upholsteryhan to. Kaya lang, hindi nilagyan ng mating to. Pero, tumawag kami siya nag-upholstery. Bukas ng umaga pinapadala. Ipapalagyan natin ng mating itong flooring, itong si Bumble Jeep. Okay. Tapos na rin to. Hinihintay na lang lumabas ang kasi sinali sa pangalan ng may-ari to. Change ownership, yun na lang hinihintay. Ayan, tapos na yan. Wala tayong gagawin dyan. Ay, bukas, ilalabas yan ng umaga. Dadalhin sa nag-upholstery para palagyan natin ng ayun, sapin sa ilalim para maganda, para yung lamig ng aircon yan talagang solid na solid. Okay, ito yung mga ready to pambenta natin. Araw-araw pinapaandar. Ayan, ngayon okay na, nirodes ko yan kasi kailangan tuwing 2 beses sa isang linggo pero rodes ito kasi pagka hindi mo ginagalaw yan, may istaka pa mga preno nyan. Ayan, oh. Araw-araw, andar. Ayan. Okay, lipat muna tayo sa likod. Okay. Ito, finish na rin to. Nakapokus kami ngayon, puro sa makina. Kasi ang makina talagang dapat huli ang paglilinis. Kasi pagka nilinis mo kagad dyan, magpapaulit-ulit ang trabaho. Yung kantong kay Sir Marlon, yan, nalinis na namin makina niyan. Dumumi na naman. Ngayon, final na to. Ayan, pagkalinis niyan, ayun, final na, pintura na kasunod niyan. General linis na to. General cleaning na.
Ayan, kamukha niya, ang chassis niya, no? Oh, pangatlong beses na namin pinturahan yan. Dumudumi kasi. Lalo pag maulan. Okay. Ito. This week. I-deliver na to. Etong kay Sir Pam America. Tapos na rin to. Puro ka nang nangyayari dito. Puro hinihintay na lang mga papeles nito. Sa LTO. Kasi pag sinalin sa pangalan niya ng bibili, doon tayo medyo natatagalan sa paghihintay eh. Kaya pagka may umu-order sa atin, dapat pala, pag inumpisahan ng sasakyan, kung itatransfer sa pangalan ng may-ari, ipasok agad. Kasi pagka huli na, tsaka i-change ownership, doon matagal. Inaabot ng 3 to 4 hanggang 5 months. Minsan, sobra pa, masyadong higpit ang LTO. Ito ang ating automatic transmission na, ito, malaki-laki makina nito. Gasoline to. Automatic. Ang may-ari nito ay nasa Amerika. Medyo may edad na rin. Kaya kailangan daw ay matic. Ito. Ito nga palang Corando. Lipat tayo dito kay Corando. Dating C240. 4-wheel drive. Pinalta natin ng 4JB1. Ayan. Nakasalpak na yung makinang kapalit niyan. Ayan. Kasi medyo malakas ang makinang 4JB1. Kung di ako nagkakamali, 2.7 hanggang 3.0 ang capacity niyan. Ayan. Okay, punta tayo dito kay Sir Joey Badar. Eto. Ayan ang flaring natin. Sir Joey, ito ang iyong unit. Tatapusin natin bukas yung flaring. Siyempre ni Sir Joey kasi itong kurbada na to, ayan, yung tama ng martilyo, hindi, kumbaga mapapaganda natin ay yan kasi dumating na yung ating planishing hammer, yung pinakahihintay na planishing hammer. Kaya ito, mapapakinis natin mabuti yan kasi magkakaroon ng dugtungan dito yan, magkakaroon ng labi dito yung mga 1 inch. Yan. Tapos ang roll bar nito sa loob, tapos na. Dikalas ang ginawa natin. Tapos na yan. Ang gagawin na lang natin dito ay bumper saka dashboard. Ayan, bumper. Pero tatapusin ko muna itong flaring niya bago tayo lumipat sa dashboard. Kasi pagka natapos natin flaring, tapos si dashboard, pwede na natin papinturahan. Kasi itong bumper, pwede sa huli ito kasi nasa una naman siya. Ito yung mga accessories ng kay Sir Joey. Ito. Ayan. Stepping board, saka yung roll bar sa loob, ayan, taping na. Ibig sabihin, sasalpak na lang yan. Di kalas ang ginawa namin para mabaping. Tapos pag ayaw na nila, pwede ring tanggalin. Ito naman, isang Wrangler na ginawa nating from Batangas, si Sir. Ano yung pangalan, Sir, ma? Itong Batangas? Si Sir. Ayan. Okay, dumating ang ating latero, papasok na bukas. Kaya magiging tuloy-tuloy na to. Tapos, pagpapalitin tayo ng under chassis nito. Ang under chassis nito ay naka-I-beam. Ayan. Ang I-beam niyan, papalitan natin ng pang L300 na suspension. Tapos, ang ikakabit nating differential ay Toyota. Ang kagandahan sa Toyota, pagka nagpalit tayo ng differential na Toyota, kung hindi match yung transmission at saka yung differential, papalitan natin ng carrier. Ang kagandahan dyan sa Toyota, maraming pwedeng ipalit. Kumbaga, pagka ang hinahanap ng transmission ni low speed, meron pwedeng ipalit. Yun ang kagandahan sa Toyota na differential. Kaya kakabit natin differential dito Toyota. Kung sakaling mag-mismatch, pwede natin isauli, papalitan natin ng ibang carrier. Yun ang kagandahan dyan. Ayan. Ayan, bukas, tuloy-tuloy na. Dumating ang ating laterong bakasyonista galing Bicol. Okay. Lipat tayo kay Sir. Ito, okay na, pakita ko na. Ito nga pala yung ating planishing hammer. Ayan, hindi ko lang nadala yung pinaka-planishing hammer. Ayan, ito ang gamitin natin. Ito ang galing New York pa to. Padala ni Sir Mario Bisamis. Ayan. Isang mabuting kalooban.
na nag-donate sa atin ng Planishing Hammer para daw gumanda ang standard ng ating trabaho. Ayan. Sinusuklian natin yung mga ganyang mga donate sa atin kasi kumbaga suporta sa atin yan. Ito namang tanggi na to, katabi ng Planishing Hammer, itong gas tank na ubod ng laki na to. Ayan, yan. Napakalaki niyang gas tank na yan. Kagagawa ko lang yan ngayon. Tinabating ko. Doon ikakabit yan sa kurando. Doon sa kurando, dyan. Dyan ikakabit yung gas tank na yan. Ayan, oh. Stainless, oh. Ganda, oh. Wala nga namang bulok na yan. Ayan. Ayan. Lipat tayo dito sa hammer. Ito. Itong hammer na to, ang ginawa natin yan kasi wala na tayong magagawang paglilip ng under chassis yan. Dito tayo nagawa ng pagbabody lip sa body lip ang ginawa natin. Hindi dito sa under chassis tayo gumawa ng diskarte para maitaas ito. Ang daming bracket niya sa ilalim. Ang dami natin bracket na tinanggal dyan. Pinagtsagaan natin isa-isahin yan. Madilim na pala. Ayan. Kumbaga, lahat ng bracket na to, ayan yan, yung bracket na yan, hanggang doon sa unahan. At parang nasa, ilan lahat ng bracket ito? Meron bang 18 to? Bracket itong hammer, yung pinaklas mo, ilan? Dalawa sa likod, ilang ba sa... Yung sa gitna, marami sa gitna eh. Parang 5 sa gitna eh. Ayun. Sa makatuwid, nasa 16 yata. Ayan. Ayan, kaya kumawang ito, dati dikit ito, nag-body lip tayo. Ang ginawa natin, kasi masyadong subsubang kasan ito, ang ginawa natin, uno lang ang body lip sa likod. Dito tayo naglaki ng paglilip dito sa unahan. 2 inches ang tinaas natin dito. Ayan, kita ba? Ayan, yan. Dinugtungan natin ang mga bracket na yan. Ayan. Tinanggal natin isa-isa yung bracket ng kaha. Nirepair natin, dinugtungan natin ng 2 inches. Kasi yung naiisip ko na pagbabadilip nito, yung nabibiling hard plastic, kung ginagamit sa pambadilip, pag tumatagal, pumuputok siya. O yun naman rubber, marami tayong katropa na nag-body lip. Ang ginamit ni rubber, ang problema mo, magalaw naman daw masyado. Para doon nagbibigil, gawa ng malambot yung goma sa bigat ng kaha. Nagkakaroon ng swabbing. Ayan. Sway, nagkakaroon ng sway. Yan ang pangit pagka naka-rubber siya. Kaya ang ginawa natin, hindi baling matagal ang trabaho, tinagal natin lahat ng bracket ng kaha. O, doon tayo gumawa ng diskarte, tinaas natin. Nagdugtong tayo ng bracket ng kaha niya. Kaya ang kagandahan nito, wala ng goma na masyadong makapal. Ang pinakagoma lang nito yung pagitan ng dalawa. Ibig sabihin, matatag siya. Walang sway namang walang pa wiggle-wiggle na galaw yan. Kasi may nakarekta sa bakal yan. Ayan. Okay, itong ating susubukan nating ilipat itong ating intercooler. Ililipat natin sa original na sukat. Sa ibabaw ng ang 4M40 kasi ito kaya nilagay sa harap yan kasi nga hindi kakasya rito, tumatama sa hood. Ngayon nagbody lip tayo ng 2 inches. Palagay ko yung intercooler ito pwede nang kumasya sa ibabaw. Gagawin natin yung original na kasi ng 4M40 na sa ibabaw nakakabit. Ayan. Okay. Ito naman ang kanyang mags. Ayan. Pininturahan natin ng ansal yan. Ansal. Ayan. Kinuha muna natin yan. Ipinalihang mabuti. Pagkatapos, ang ginamitan natin ng kanya ng anti-corrosion. Kasi pag hindi mo ginawitan ng anti-corrosion yan, luluha. Kumbaga, isusukan ng kalawang yung pintura. Kaya, build tayo ng anti-corrosion. Ayan, ang kulay ng anti-corrosion. Ayan. Ayan, o. Ayan, anti-corrosion niya para hindi kalawangin agad. Ayan. Itong caser na to, itong rim na yan, bago pintura ng itim, inispray mo natin ng anti-corrosion, pinatuyo ng isang araw, saka natin binanatan ng itim. Kaya matagal lang aabutin ng
pintura niyan. Hindi basta-basta susuka yan. Ayan, okay. Ito yung kay sir na double cab. Ayan. Ang player niyan, ginagawa na natin. Ayun, meron na siyang tailgate. Ang player niyan, ayan na, oh. Ayan. Halos matapos ang flaring nito. Tapos, ang mulin niya sa likod papalitan ko. Kasi hindi ako kontento sa ganyan. Medyo manipis ang muli. Ang ipapalit ko, ito. Pang isuso kasi ito. Medyo makapal. Kaya matigas to. Gawa ng medyo mabigat itong double cab. Kailangan makapal ang muli niya. Para kahit may sakay, makuha yung tamang capacity weight niya. Hindi basta-basta bibigay ang muli. Ayan, pinakatay ko muna itong muli niya. Isa-isang pinapinturahan ng anti-corrosion yan. Para matibay eh. Bukas tuyo na to, pwede na pagdikit-dikitin nito. Ayan. Makuting-ting, pero kailangan gawin. Para tumagal ang buhay eh. Eto, nakasampa ni makina nitong 4GB1. Ayan. Ayan. Malapit-lapit na to. Okay. Salamat sa mga masugid na kasubaybay. Taga-subaybay ng ating makapobre vlog. At kahit papano ay naisisingit ko ang pagbablog. Busy ako ngayon kasi. At ako ay nagpapasalamat sa mga masusugid nating taga-subaybay. Kahit papano ay makarelate kayo sa ginagawa namin. Ayan. Ito, lipat tayo kay Kim. At siya bahalang magtuloy-tuloy nito. Ito, oh. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po, ito si Kuya Adel. Sa mga request, sa mga nagre-request, may mga katanungan, huwag kayo mahiya. Tanong lang kayo sa akin. At baka kaya natin sagutin o makatulong tayo. Tanong lang. Okay. Salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po. Thank you. Okay.